Sinubukan na namin ang insurance. Hindi nito saklaw ang gastos ng operasyon. Papanatilihin namin siya sa ventilator. Ngunit ang bill ay $500,000 pa rin. Okay, hindi ko kayang bayaran iyon. May paraan ba kayong? Hello, Fisa. Paumanhin, Rachel, wala akong magagawa. Sinanay lang ang pamilya ko. Ano ang dapat kong gawin? Tulungan natin siya. Baka masaktan ka ng kaunti. Ano? 3, 2. Pakiusap. Maging physical therapist ko ka. Kailangan kita. CJ, Ginugtungan kung hindi ka maglaan ng oras at magpagamot agad, malamang na hindi na ganap gumaling ang iyong balikat. Ang huling serbisyong ito ay match point para sa kampyonato. Ang tennis tyrant na si Jonathan Dunton, ang kampyon ng US Open. pakiusap. Maging physical therapist ko ka. Kailangan kita. Mukhang masyado mahirap. Siyang katrabaho. Ayaw maging physical therapist niya. Bakit hindi? Siya ang pinakamayamang CE sa New York City. Magiging susunod na malaking tennis star siya. Malaking oportunidad ito. Sa tingin ko, kailangan kong magpalampas. Paano kung 5,000? Isang session? Sapat na iyan para sa buwanang bayarin ng nanay ko. $1 isa 0. 000 sa isang session. Pwede ba? Pinagtatanggal na ni Jonathan ng 10 physical therapist. Matatanggal din ako kung tatanggi ka rin. Ano ng problema? Kailangan maghubad lahat. Sobra ko. Sa ganoon. Okay lang yan, Rachel. Isa kang lisensyadong profesional. Ang tense ng balikat mo. Matagal na bang problema to? Tennis player ako. Kasama na sa trabaho. Ang sakit sa balikat. Alam mo, hindi mo kailangan. Tiisin ang sakit. Makakatulong ang physical therapy. Ang tigas ng buhol. Sa hita mo. Na-injure ka ba dito? Ang galing mo. Kilala mo ng mabuti katawan ko. Okay lang ka. Nag ilang sesyon. Tamas. Umayos, pero kaya kitang. Tulungan gumaling. Hoy. Hoy. Masyado kang malapit. Di ba? Pasensya na, Jonathan. Ginagamot lang kita. Bilang physical therapist. Hoy, hoy, hoy. Naniniwala ako sa'yo. Kaya tingnan natin kung maayos ang balikat ko. Heto ang kontrata mo. 1 taon ang kontratang ito. Masyado bang mahaba yan para sa'yo? Pwede ba akong pumirma ng 2 taong kontrata? Na may advance payment? Gusto mong bayaran kita ng $700,000. Ngayon na. Malubha ang natatanging muscle injury mo. At kung wala ang espesyal na treatment ko, malaki ang posibilidad na hindi ka na muling makakalaro ng tennis. Tingnan mo, may proposal ako. Nasa tingin ko ay makikinabang tayong dalawa. Jonathan, tapos na ang laban.
Kailan ka uwi? Akala ko naman ay kahit papano. Ay may bati muna. Alam mo kung gaano ako, hindi nagmamahal sa tennis. Nabanggit uli sa akin ng nanay mo, na tumanggi kang pakasalan si Laura. Kailangan natin ang investment ng pamilya Jenny ngayon. Isa kang dunton. Yan ang magiging buhay mo. Buhay. Kaya ang buhay ko ay pakasalan. Ang isang babae na hindi ko naman gusto. Katulad mo at ni nanay. Sasabihin ko sa'yo, tatay. Bakit hindi ka nalang magpakamatay? Tingnan mo, may proposal ako. Sige, makikinabang tayong dalawa. Mukhang kailangan kong sabihan si Dave na ipagpatuloy ang paghahanap ng physical therapist ko. Sandali. Ano ang mga kondisyon? Unang kondisyon. Ikaw, Rachel, ang magiging physical therapist ko. Pangalawang kondisyon. May sarili kang kwarto. At dito ka titira. Kasama ko. Pangatlong kondisyon. Susunod ka. Sa lahat ng aking mga espesyal na gusto. CJ. Tinatanggap ko. Pero ang pang-apat na kondisyon, hindi ka pwedeng makipag-date o umibig sa ibang tao bago matapos ang kontrata. Gusto na mag-sign pagkatapos. Okay ito. Nag-sign ako. Sumasang-ayon ako sa iyong mga termino. Sumasang-ayon sa mga ko. Ang ina, kaagad na bayarin sa Melis. Deal. Kaya, yung unang gawain ay upang matugunan ako sa aking kwarto. Sa 8 oras ng gabi. Huwag mong huli. Buksan ang bokso. Bago dumating. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Ito ay halos 8. Siya ay darating talaga. At pumunta ito. O aking Diyos, hindi ko maaari. Naniniwala ako talaga dumating. O aking gosh. Ano? Paano mo gusto ito? O ako. Bueno. Oh. Sapat na ito para sa gabi. Naghahanap ako. Nagtatrabaho sa iyo, Rachel. Kumuha muli ng isang sex worker. Paumanhin? Hindi ako. Gaano ba ang bayad niya sa iyo? Maaari kong bumili sa iyo. Ano ang iyong pagsasalita? Tungkol sa... Mangyaring huwag maglaro ng pipi. Nakita ko ang maraming N. Tulad mo. Ako ang hinaharap na babae. Ang bahay na ito. Hindi sinabi sa iyo ni Jonathan. Oh. Ako ang kanyang fiance, Laura. O aking Diyos. Masyado paumanhin ako. Wala akong ideya. Oh, sinabi ko. Pwede kang umalis. Laura, kung ano ang impyerno. Dito, Sinasabi ko ito. Malaking kalandera. Talaga ang pinabay. Ang bahay na ito. naging napakalinaw na ako. Sa iyo at sa pamilya mo. Hindi ako. Mapasa sa iyo. Kaya umalis ka na sa bahay ko. Kailangang paalisin ka ng pilit. Ngayon na. Ano ba? Ang bagay na iyan.
Gusto ko nang tapusin ang kontrata. Hindi ako isang nangasawa ng may asawa. Hoy, makinig ka sa akin. Okay, ano ginagawa mo? Laura? Para saan pa yon? Hindi ka naman. Ako pumayag na maging jowa. Malayo ka sa ganoon. Itay, hindi ito magandang timing. Bigyan mo ang tatay mo ng kapayapaan. Pakasalan mo si Laura. At Mana, ang korporasyon ng Dutton. Itay, sinabi ko na sa'yo. 100 beses na. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Rachel, Alam mo, labis akong nagsisisi na nakasimula tayo. sa maling paraan. Pero ko nga, nakahanda ko. Ang pool party ngayong gabi At gusto ko lang talaga. na pumunta ka para makapag. Kilala tayo ng mas mabuti sa isa't isa. Ay, huwag. Huwag na, Pakiusap. ito ay napakahalaga sa akin. Kung makapunda ka, alam mo naman tayong mga babae, Kailangan talaga natin. magkakampi. Di ba? Sige na. Pupunta ako. Ang ganda. Talaga. Tanga ba ako? Ito, ay magiging costume party. Wala ako. Masusuot ako. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ipadadala ko ang perpektong costume para suotin mo ngayong gabi. Maraming salamat. Napakabait mo naman. Alam ko, Sa tingin ko magkikita tayo ngayong gabi. makikita tayo. Yehey, hindi na ako makapaghintay. Kaalam. Inimbitahan ko lang ang babaeng yun. Sa party ngayong gabi, bigyan natin siya ng mainit na pagtanggap. Ang pagtanggap. Cheers. Tingnan mo yun. Outfit. Mew. Bakit mo binigay sa akin ito? Sabi sa akin na ito ay costume party. Maaring nagkamali ako ng tema na halos sa teka. Lahat, samahan natin. Ang ating espesyal na entertainment. May personal tayong stripper. Para sa gabi. Woohoo. Okay, nakikita ko yan. Katuman. Paborito ko. Ako si Greg. Ikaw siguro ay isa sa mga laruan ni Jonathan. Alagaan kita. Bitawan mo ako. Ayaw mo? Manamit ka ng ganyan? Niloko ninyo ako. Ako, nagsisinungaling siya. Heto, tulungan kita. Hahaha. Ayos lang, baby. Pwede kang sumama sa akin. Ano? Humina ka lang. Huwag mong gawin ito, pakiusap. Hoy, tumigil ka. Bakit ka ang lakas ng loob na hawakan si Rachel? Jonathan, tumigil ka. Ang tatay ni Greg ay isang importanteng kasosyo sa negosyo. Hindi na ngayon. Ayos ka lang ba? Gusto ko nang umalis. Mahal, Walang kasiyahan ang party na ito. Hanggang sa dumating ka. Tapos na ang party na ito. Kaya umalis ka ngayon na. Pero, tara na Rachel. Halika, kukuha tayo ng ibang damit mo. Ayos lang ako. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Anong problema? Alam mo, kailangan kong maging tapat. Nababaliw ako sa tuwing pinagmamasdan ko. Yung tangang iyon na hinahawakan ka. Sa palagay ko hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Napasalamatan ka sa pagliligtas mo sa akin. Anong ginagawa mo? Nandito ako para alagaan ka.
Hoy! Lanan! Huwag na natin. Hugasan natin ang mga kamay na hinawakan ng maruming tangang iyon. Hinawakan ka ba niya dito? Paano naman ang dito? Hello, Dr. Wayne. Miss Meir, may pag-unlad na ang kalagayan. Ang nanay mo sa mga paggamot. Pinapayagan na namin ngayon ang pagbisita. Oh, Diyos ko, napakagandang balita iyon. Maraming salamat po, Dr. Wayne. Bakit ko ba siya naiisip? Kailangan kong puntahan si nanay. Oh. Miss na kita. Ako rin. Anak ko. Masayang masaya akong makita ka. Pero hindi ko maiwasang magtaka. Paano mo nagawa ang lahat ng gastusin sa medisina? Narinig mo na ba? Ang champion ng tennis. Na si Jonathan Dunton. Hindi. Kakakuha ko lang ng trabaho. Bilang personal na physical therapist niya. At alam niya ang sitwasyon ko. Inalok niya akong bayaran ng maaga ang 2 taon kong sweldo. Ang proud ko sa'yo, anak. Ang proud ko sa'yo, anak. Well, pagpalain nawa ang Ginoong iyon. Maboss ko to. Kailangan na naming bumalik sa trabaho. Pero babalik ako para bisitahin ka. Pagkatapos nito. Hello, Huli ka na. Nasaan ka na? bumisita ako sa nanay ko sa ospital. Papunta na ako pabalik ngayon. Pasensya na talaga. Okay ka lang ba? Rachel Meir. Alam ko matagal na. At dati akong nagsasalamin. Ako si Vince. Vince Gordon. Magkapitbahay tayo. Noong bata pa tayo. Vince? Lumipat ka na matagal na. No offense. Pero ibang tao na ang itsura mo. Okay lang, wala akong masamang loob. Nasa ibang lugar ako nang matagal pero nandito na ako ngayon. Buti naman. Gusto ko sana makipag-chat ka. Pero kailangan ko na talagang bumalik sa trabaho. Pwede kitang ihatid. Dumating na ang sasakyan ko. Hindi okay lang. Ay. Wow. Hayaan mo buksan ko ang pinto para sa'yo. CJ. Salamat. Anong nangyayari, Rachel? Bakit hindi ka sumasagot sa telepono? Magkita tayo sa gilid pagdating mo dito. CJ. May nakadikit ba sa mukha ko? Ah, wala. Wala naman. Rachel, alam kong kakikilala lang ulit natin. Nagkita ulit. Pero may dinner party ang mga magulang ko bukas. At gusto ko sana na ikaw ang kasama ko. Sa birthday ko. CJ. Bakit hindi? Pupunta ako. Para sa mga alaala. Dad,
Hindi ko alam kung ilang beses ko pa sasabihin sa'yo. Bukas ang dinner party kasama ang Gordon Corporation. Mas mabuti kung nandoon ka kasama sila Ua bilang date mo. Parang hindi mo ako pinakikinggan. Kung wala ang impluensya ng pamilya ni Laura, mawawalan ng puhunan ang mga brand ng nanay mo. Seryoso ka bang ginagamit si nanay para takutin ako? Aya, susunduin kita bukas. Hindi na kailangan. Pupunta na lang ako doon. Salamat ulit sa paghatid. Paalam, Rachel. Sage, fine. Sasama ako kay Laura. Pasensya na at nahuli ako. Lumipat na ba tayo sa physical therapy room? Saan ka pinaka-tense? Dadalawin mo ang nanay mo sa ospital. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Sino yung lalaking naghatid sa'yo pauwi? Ano? Si Vince ba ang tinutukoy mo? Dati naming kapitbahay. Nagkasalubong kami sa ospital. At inalok niya akong ihatid ako. Yun lang. Okay, so yung dating kapitbahay mo ang naghatid sa'yo hanggang dito. Okay, halatang may gusto siya sa'yo. Bakit mo ba ito pinapakialaman? Sino yan? Jonathan, may mga naghihintay sa opisina. Kailan ka bababa? Hello. Hoy, Rachel. Gusto ko lang itanong kung makakapunta ka pa sa party mamaya. Pasensya, hindi pa ako nakakapagtanong sa boss ko. Sasabihin ko sa'yo. Saan ka pupunta? Dave, sasabihin niya sa'yo kung kailan ang susunod na therapy session. Jonathan, iniisip ko lang kung pwede bang mag-day off ako mamayang gabi. Siyempre hindi. Bakit hindi? Mamayang gabi ang inheritance ceremony sa Grand Hotel. Kung magkasakit si Jonathan sa ganoong importanteng okasyon. Sino ang tutulong sa kanya? Tama, Jonathan. Pero ako. May plano ako para sa gabi. Ano pa ba ang mas importante kaysa sa pag-aalaga sa boss mo? CJ, ikakansela ko na lang ang mga plano ko. May ihanda na akong outfit para sa'yo. Kaya pwede ka nang mag-ayos. Bakit masakit makita silang magkasama? Pasensya, Vince. May trabaho ako mamayang gabi. Hindi ako makakapunta sa birthday party mo. Ang ganda. Rachel, pwede kang maghintay sa lounge o kung saan. At kung mapagod si Jonathan, susunduin ka niya. CJ, Tara na. Jonathan, tara na. Halika na. kontrata lang naman ako bilang kasintahan niya. Kailangan kong sumunod sa mga patakarang ito. Kung gusto kong magkaroon ng perang ipambabayad kay nanay. Sa Grand Hotel. Vince, nasa Grand Hotel ako para sa trabaho. Nandito ka rin ba? Sa lounge ba to? Ah.
Rachel, ang ganda-ganda mo. Ikaw siguro. Isa sa mga nilalaro ni Jonathan. Ikaw, Nagulat ako pinayagan ka ni Jonathan ngayong gabi. Halika dito. Umupo ka. Relax lang. Huwag kang matensyon. Hoy, huwag kang mag-alala. Okay lang kami ni Jonathan. Gagawin niya. Di mo na kailangang magsalita. Aya meron ako. Maami akong narinig tungkol sa mga mahiwagang kamay mo. Gusto ko talagang matikman yan. kung malaman to ni Jonathan, papatayin ka niya. Jonathan! 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 Bakit ba ang dami mong pakialam sa kanya? Ingnan mo, tayo-tayo lang dito. Wala si Jonathan dito. Maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayong gabi. Anyway, gusto ko lang simulan. Sa pagpapasalamat sa inyong lahat. At sa muling pagsasama ng pamilya kong matagal nang nawala. Tagay para sa mas masaganang taon, para sa Gordon Enterprises. Agay. Salamat sa inyong lahat. Mag-enjoy kayo sa gabi. Jonathan, lalapit ako para batiin ang tagapagmana ng mga Gordon. Inaasahan to ng katay ko. Gawin mo ang gusto mo. Vince, nasa Grand Hotel ako para sa trabaho. Nandito ka rin ba? Hoy, huwag kang lalapit. Tulong. Ano? Rachel? Rachel, nasaan ka? Sa kwarto 888. Tulong. Congratulations, MR Gordon. Ako si Laura Jen. Rachel, pupuntahan kita. Sandali lang. Hintayin mo lang ako. Ano? Ang kapal naman ng mukha niyang iwan ako. Rachel. Siya, yon. Jonathan, nairinig ko lang si Vince Gordon. Sa telepono kasama ang kanyang kasintahan. At ang boses niya ay napakatulad ng boses ni Rachel. Ano? Tinanong niya kung nasaan si Rachel. Hindi ba pwede yung Rachel mo? Tama ba? Nagsisinungaling siya. Okay ka lang ba? Greg, pilit mong humaba ng oras doon hanggang sa makita ka ni Jonathan sa kama kasama ang hamak na babaeng iyon. Sino ang tinatawagan mo? Sana hindi si Jonathan. Tigilan mo. Vince, Sinong bangungot ka? Angang waiters ka. Umalis ka na dito. Hindi ka na makakahanap ng trabaho dito ulit. Sinabi ko bitawan mo siya. Vince. Hindi. Paumanhin po, Gino. Inutusan po kami na. Walang pinapayagang pumunta sa pinakamataas na kalapag. Pero may nakita akong pumasok doon. Iyon ay shareholder ng hotel natin. Oh, pasensya na sa aking kabastusan. Sa tingin mo matapang ka na? Tingnan mo ang sarili mo. Hina mo na pa ang asong ulol. Aya, saan tayo tumigil? Jonathan. Dumating ka para iligtas ako. Jonathan, tigilan mo. Anong bang nagyayari dito? Jonathan. Ito yung lalaki. Nalaman ni Greg na ang physical therapist mo natutulog sa lalaking ito para sa pera. Kaya umakyat si Greg dito para harapin sila para mapanindigan ang integridad mo. Tama ba, Greg? Tama iyon. Inasikaso ko lang ang lalaking ito para sa'yo. Alam mo ba, dapat mong bantayan ang mga tauhan mo. Totoo ba ito? Hindi. Wala sa mga ito ang totoo. Nagsisinungaling siya. Tingnan mo. Vince, Tingnan mo, ano ang sinabi ko sa'yo? Malinaw na may nangyayari sa pagitan nilang dalawa. hindi. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ito si Vince, kapitbahay ko. Kaarawan niya ngayon.
Kaya nandito siya para makipagdiwang kasama ang pamilya niya. Sige, wala sa mga ito ang binalak. Ang kapitbahay. Siya iyon. Pakiusap, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Pakiusap, Ginoong Gordon, Diyos ko, hinanap ka namin sa lahat ng dako. Okay ka lang ba? Ginoong Gordon. Ginoong Gordon, Diyos ko, hinanap ka namin sa lahat ng dako. Okay ka lang ba talaga? Ginoong Gordon. Ang kapitbahay mo. Siya ang tagapagmana ng Gordon Empire. Siya rin ang pinakamalaking shareholder ng hotel na ito. Ano? Paano ito nangyari? Suot niya itong kalokohang badge ng hotel. Iyan sa semonya ngayong gabi. Hindi ka pagtatantanan ng mga Gordon at ng pamilya mo sa ginawa niyo nito. Salamat sa pagliligtas kay Ginoong Gordon. Ako na ang bahala sa kanya. Hoy, tungkol sa pamilya ko. Jonathan. Ano? Nalaman na niya na siya ang tagapagmana ng Empire. Ngayon hindi ka naalis. Hindi. Matagal na itong proseso. Hoy! Salamat sa pagliligtas sa akin. Umuwi na lang tayo. Jonathan. Huwag mo akong sundin. Jonathan. Bakit ang bait mo sa kanya? Muli akong iniligtas ni Jonathan. Siguro hindi naman talaga siya masama. Teka. Jonathan. Kailangan mo ba ng physical therapy session? Masakit siguro ang balikat mo sa dami ng away. Hindi. Wala sa mood. Gusto mo ng dessert? Ayoko ng dessert. Sige, pasensya. Okay lang ba kayo ni Laura? Ano? Okay lang ba kayo ni Laura? Ano? Ako kung may ginawa man siya. Sana humingi siya ng tawad sa'yo. Ikaw. Akala mo galit ako kay Laura. Ibig kong sabihin kayong dalawa. Well, ibig kong sabihin galit ka sa kanya. Sinabihan mo siyang huwag sumama. Kaya naisip ko lang. Pasensya na. Ano ang kailangan mo, Dad? Narinig kong iniligtas mo ang tagapagmana ng Gordon Enterprise. Magaling. Well, hindi naman sinasadya yun. Kaya kung tatawag ka lang para purihin ako, May sakit ang nanay mo. Nasa ospital siya. Dumalaw ka sa kanya. Sabi mo magaling ka sa paggawa ng dessert. Kailangan kong magpagawa ng cake. Magandang dalhin sa mga pasyente sa ospital. Siyempre. Gagawin ko. Ito ang perpektong cake para sa mga pasyente sa ospital. Hindi masyadong matamis. Jonathan, Ano yon? ingat sa pagmamaneho. Ganito talaga siya, Rachel. Kontratadong kasintahan ka lang niya. Paano mo asahan? Na iba ang trato niya sa'yo kaysa sa iba? Ma, papaalis ka na ba sa ospital? Saan mo nakuha itong masarap na cake? Ginawa ito ng physical therapist ko. Physical therapist mo.
Pinakawalan na ang nanay ko mula sa ospital. Pwede ba akong mag-day off? Sige, Ang galing. Salamat. ang cake mo pala ay... Pasensya, sobrang tuwa lang. Nakalimutan kong magpaalam at ibinaba ko ang tawag. Huwag mong isipin yon. Paalam. Ano? Matagal na akong hindi nakakita ng ngiti mo na ganyan. Mula nang iwan ko ang tatay mo, Jonathan. Anong ginagawa mo rito? Nanay ko siya. Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Jonathan. Nakita ko lang ang physical therapist mo na nag-aalaga kay Vince. Akala ko kasama mo siya rito. Hanggang sa makita ko si Barbara. Kasama niya si Vince? Nakita ko lang sila sa hardin. Madaling maasar si Jonathan. Kapag nakita niya uli sina Rachel at Vince na magkasama, hihiwalayan niya ito. At kung hindi pa rin sila maghihiwalay, isang paraan na lang ang natitira. Bakit ka nagtatrabaho para sa isang gago? Tulad ni Jonathan Dunton, akala ko inspirasyon mong tumulong sa tao. Gamitin ang iyong mga kamay na ito para gumawa ng mabuti. Vince, ginagawa ko lang ang lahat para mabuhay ang nanay ko. Alam ko. Pero hayaan mo akong tumulong sa'yo. Pakiusap. Rachel, kaya kong alagaan kayong dalawa. At ang nanay mo. Pero para kay Jonathan, laruan ka lang. Ito ang ganti sa akin sa pagligtas ng buhay mo. Sinusubukan mo bang agawin si Rachel sa akin? Jonathan, huwag kang magkamali. Nagkasalubong lang kami ni Vince. Jonathan, kahit ano ang halaga ng kontrata mo kay Rachel, dodoblihin ko. Hindi. 10 bisis ko babayaran. 10 beses. Hindi ko alam na ganoon siya kahalaga. Ganoon siya kahalaga. Si Rachel ang pinakamahalagang babae. Sa mundo. Kung ganoon siya kahalaga sa'yo, bakit ko siya ibibigay sa isang tulad mo? Matagal ko na siyang kilala. Mas matagal pa kaysa sa'yo. Kaapat dapat siya sa isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kaya tanggapin mo ang alok ko at bitawan mo siya. Halika rito. Nakalimutan mo na ba ang ika-4 na kondisyon ng kontrata? Pero ang ika-4 na kondisyon, hindi ka pwedeng makipag-date o umibig sa iba. Ngayon, kung sasabihin mo ito, magkakaroon ng malalang kahinatnan. Kayang-kaya mo ba ang ganoong parusa? Hayaan mo na ako ang bahala dito. CJ, Jonathan, hindi siya katulad ng ibang babae. Si Rachel. Kung talagang mahal mo siya kahit kaunti, bibitawan mo siya. pag-ibig. Talagang pag-uusapan natin ang pag-ibig ngayon? Hindi ba't yan ang pinag-usapan? Hindi mo ba siya mahal? Hindi. Kontrata lang siya sa akin. Tama. Hindi totoong pag-ibig yan. Tara na. Ah, ganun ba? Kaya ayaw mong malaman ng katabing lalaki. Ang tungkol sa ating kontrata. Please. Ayokong malaman niya. Kung ganoon, bayaran mo ako. Hintayin natin hanggang makauwi tayo. Mukhang ayaw sabihin ni Rachel sa'yo. Ang ating maliit na sikreto. Pasensya na, Vince. Sana gumaling ka agad. Huwag mo akong alalahanin. Hihintayin kita, Rachel. Kung lilingon ka, hahalikan kita. Sa harap niya. Nakikita mo ba, Emma Resmier? Ginagamit ng anak mo ang aking nobyo bilang sugar daddy. Nakakalungkot naman. O hindi, sa palagay ko relasyon lang sa negosyo yan. Sana maintindihan mo na walang karaniwang employer ang magbabayad ng ganoong kalaking halaga ng pauna. Alamin ko ang katotohanan. Jonathan,
Ano ka ginagawa dito? May nangako na babayaran niya ako ngayong gabi. Hindi. Nangako lang ako na bibigyan kita ng magandang masahe. Trabaho ko lang ito. At ano pang hinihintay mo? Gusto mo ba ako? Jonathan, pakiusap. Baka ang nanay ko ito. Sage, Rachel, sundin mo na. Pakiusap. Kailangan kong sagutin ang tawag ng nanay ko. Oh, gusto mong sagutin ko ito, hindi ba? Sige. Rachel, ayos ka lang ba? Nanay. Rachel, pwede ka bang pumunta rito bukas para bisitahin ako? Siyempre, nanay. Hoy. Jonathan. Bukas kailangan kong maglibing ng ilang oras. Kahit anong gusto mo. Huwag mong kalimutan, kailangan ko ng kalahating araw na pahinga para bisitahin ang nanay ko. Hindi ko ito nakalimutan. Basta huwag kang makikipagkita kay Vince. Siyempre naman. Rachel, ito ang titulo ng aming bahay ng kamilya. Kailangan kong ipabenta mo ito. Nanay, ito ang bahay na iniwan sa iyo ng lolo mo. Ito ang bahay na iniwan sa iyo ng lolo mo. Sinabi mo na hindi mo ito ibebenta kahit anong mangyari. Kailangan kong ipabenta mo ito. At ibalik ang pera kay Ginoong Jonathan Dunton. At umalis ka na sa bahay niya. Sinabi sa akin ng kasintahan ni Jonathan Doughton ang tungkol sa relasyon niyo. Sana naman ay magkaroon ka ng disenteng asal at iwan mo na silang dalawa. Alam na ng nanay ko tungkol sa amin ni Jonathan. Ano ang dapat kong gawin? Nabalitaan ko na ikakasal na sila. Teka lang. Sandali. Ano ang nangyayari? Ikakasal ka kay Laura. Huwag kang mag-alala. Bakit hindi? Dahil kontratadong kasintahan lang kita. Mukhang naiintindihan mo ng husto. Sino yan? Wala kang pakialam. Laura, huwag kang mag-alala. Tiwala ka, malalampasan ng tennis tyrant ito. At ibabalik ko ang titulo ng kampiyon. Dapat walang mali sa planong ito. May planong sigurado ako para masiguro na masusugatan ang ating munting tennis tyrant. Kapag malubhang nasugatan si Jonathan, wala kang choice kundi bumalik. Bilang tagapagmana ng Dunton Corporation. Sage, bugbugin mo siya ngayon para matalo mo siya bukas. Makuha mo ang matagal mong gustong paghihiganti. Kailangan malaman ito ni Jonathan. Dapat siyang mag-ingat kina Greg at Laura. Jonathan, walang kinabukasan ang pagiging atleta. Sana bumalik ka sa pamilyang negosyo at tamunuan ang Dunton Corporation. Kung ito ang layunin ng pagkain, tapusin na natin ito. Jonathan, huwag kang magalit. Pag-usapan natin. Jonathan, huwag kang aalis ng basta-basta. Ilang taon na mula nang huli kang kumain ng tatay mo. Pasensya na, anak. Hindi ko dapat sinabi yon.
Nilason mo ako. Alam kong hindi mo naiintindihan si Jonathan. Pera't iwala ka sa akin, ito ang pinakamabuti. Dalhin mo siya sa kwarto. Siguraduhing makapagpahinga siya. Okay lang, Jonathan, mahal. Malapit na tayo sa kwarto natin. Alagaan kita ng mabuti. Kaunting lakad na lang. Jonathan Dunton, magsama kayo. Jonathan, mag-ingat. Rachel, Hulihin siya. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Ara na. Rachel, hindi. Hoy, tulungan niyo kami. May tumulong. Rachel. Si Laura at ang lalaking may kutsilyo. Nasa kulungan na sila ngayon. Ligtas ka na. Nandito ako para sa'yo. Alam mo bang 2 araw ka nang natutulog dito? Gusto kong magising ka. Bumalik ka sa akin. Boss, magsisimula na ang laban. Ipaghihiganti kita, Rachel. Pangako. Hoy, Puta. Rachel, gising ka na. Nanonood ka ng laro? Gusto ni Jonathan na dalhin kita sa korte. Sino ka? Ako si Lucy. Sir, pinakawalan na si Rachel Meyer sa ospital. Mabilis siyang umalis. Hindi pa nga niya hinihintay ang resulta ng eksaminasyon niya. Jonathan, nandito ako para sa'yo. Huwag kang susuko, Jonathan. Para dito ka ipinanganak. Diyos ko. Ay, Nandito ako. Matindi ba ang sakit? napakasaya ko na nandito ka. Akala ko na wala ka na. Hoy! 3, 2. Kumusta na? Sino yung babae? Ikaw ba ang kasintahan ni Emar Dunton? Hoy! Sige, bigyan mo lang kami ng sandali. Sige, bigyan mo lang kami ng sandali. Puta! Pakihang op at subukan mong tumawag ulit. Rachel, pakiusap, huwag kang tumakas sa akin.
Rachel, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Anong ginagawa mo dito? Rachel, pakakasalan mo ba ako? Alam kong baliw ito, pero simula nang makilala kita. Kahit 5 taong gulang pa lang tayo, mahal na kita. At gusto kitang pakasalan. Hindi nagbago ang buhay at nararamdaman ko. Kaya Rachel, pakakasalan mo ba ako? Hindi siya magpapakasal sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Wala kang pakialam. Sige, uwi na tayo. Dunton, tapos na ang kontrata natin. Wala na akong koneksyon sa iyo. Sigurado ka ba dyan? Dadalhin mo ang anak ko. Pwede mo bang ipaliwanag yan? Rachel, masaya akong tulungan kang palakihin ang batang ito. Hoy, umalis ka na dito. Sige, anak ko yan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Rachel, pwede kang umalis kasama ko ngayon. Hindi. Pasensya na, Vince. Rachel, Hoy, saan ka pupunta? sundan ko si Rachel. Sa amin lang ito ni Rachel. Kaya wag kang makialam. Rachel. Hoy. Rachel. Tumigil ka sa pagtakas. Jonathan, ako. Hindi ako sigurado kung pwede tayo. Anong ginagawa mo? Inayos ng tatay ko ang kasal namin ni Laura. Dahil gusto niya ng mas maraming katuwang. Para sa lumalaking imperya niya. Pero ayaw ko doon. Tinanggihan ko siya bago pa kita makilala. Hindi ko nga siya gusto. Hindi lang. Siya magpapasakit sa'yo. Hindi ko inasahan na ganoon sila kahilig sa pera. Nahanda silang saktan ako. Kaya nasaktan ka nila. Nakikiramay ako. Yan palang pinagdaanan mo. Pero bumalik ka. Inilagay mo sa panganib ang buhay mo para iligtas ako. Ang mga kamay na ito. Sila lang ang makakapagpagaling sakin. Sa loob at labas. Mahal kita, Rachel. Paumanhin na napakatagal bago ko naunawaan noon. Ngunit, kailangan kita. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Pakakasalan mo ba ako? Kusang gumalaw ang katawan ko. Nang makita kong papasok ang patalim sa'yo. Tiyak na kumpirma ng puso ko. Ang tunay kong nararamdaman. Jonathan. Mahal din kita.